bagong pananaw, lahat bago. Amen? Sino pong suot ngayong araw na ito'y bago? Ayan, kasi bagong taon. Okay, so, ang sarap pong ma-enjoy ang bago. Amen? Sobrang masarap mag-enjoy at i-enjoy ang isang bagong bagay sa buhay natin. At bagong taon, masarap pong i-enjoy dahil alam po natin mas marami pang gagawin ng Panginoon. Amen. So, ito po yung panghawakan natin sa buong taon ng 2026. Dahil alam na po natin na ang Diyos ay maraming pagkilos na gagawin. So, kailangan natin sabayan ang kilos ng Diyos ngayong taong ito. Amen po ba? Itanong mo nga sa katabi mo, nagpapapasko ka pa ba? Baka sabihin mo, baka, ako hindi mo pa napapapasko, bakit gano'n do? Okay? So, alam ko po nag-enjoy po lahat sa New Year, sa Christmas. Alam ko din pong mag-enjoy kayo sa taong ito. So, sino po nakapanood ng aking deklarasyon bago po mag-New Year's, December 31, I have a video. Ay anak, salamat. Yan. Yun. Meron po akong video doon ng deklarasyon at ako po'y naniniwala na kapag ito iyong mineditate at ito po'y pinangawakan mo sa taong ito, marami pong gagawing pang matindi ang Panginoon. Amen? So, 2026 we will declared and we will move sa kilos ng Panginoon dahil naniniwala po lahat tayo ay gusto ng Diyos mag-look forward sa gagawin niya ngayong taong ito. Amen? So, 2026 is not the year to stay stuck or play safe. It's a year or season to move kahit hindi pa klaro ang lahat sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, kahit hindi pa klaro ang lahat sa iyo. Amen? So God is not waiting for you to be perfect. Hindi naman inihintay ng Diyos maging perfecto ka eh. Pero ang gusto ng Diyos ngayong 2026 ay mahintay niya sa iyo ang salitang yes. Sabihin mo nga sa katabi mo, yes. Amen? Si Lord ay hindi yung naghahanap ng perfecto ngayong taong ito. Kung kakayanin mong i-perfect, okay lang. Pero si Lord, ang gusto lang niya, you will always say, yes, Lord. Pwede po ako. When you choose faith over fear, ngayong taong pong ito, when you choose obedience over comfort, doon po magsisimula ang matinding paglago spiritually at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ano po? So, hindi tayo tinawag para manatili sa parehong lugar o sitwasyon. Ngayong taong ito, hahayaan ng Diyos na kumilos siya at kumilos ka para makita mo na may inihandang maganda ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, may magandang inihanda ang Diyos sa taong ito. Amen. So, tinawag ka para tayo po humakbang. This year, 2026, sabi ko po, last Sunday of the month of December 2025, wala na pong magiging tamad sa lukban. Lahat ay gagalaw at kikilos. Negosyo, trabaho, pag-aaral, anything po. Naniniwala po ako kapag sinabayan mo ang galaw ng Diyos ngayong taong ito, grabe po ang mangyayaring breakthrough sa buhay mo. Sige po. Ito po laging ginagawa ni Bishop, no? Itaas ang kamay. Sabay-sabay po, itaas ang kamay. Sa kanan, i-wave sa kanan. Ay, hindi alam ang kanan. Guys, left and right, guys. Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Center! Pauna! O, di ba, ang ganda pagsabay-sabay, no? So, kapag may naiiwan pangin tingnan, amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang paiiwan. Ulitin mo, huwag kang paiiwan. Alam niyo po ba, pag ang tao hindi sumasabay, halatang iwan. Amen. This year, 2026, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, sa ministry, sa lahat ng gusto mong mangyari sa taong ito, sabihin mo rin sa katabi mo, huwag kang paiiwan. Amen. Gusto ng Diyos ngayong taong ito, humakbang, magtiwala at sumunod. Small steps count. At alam niyo po ba, ang daily obedience natin matters kay Lord ngayong taong ito. Okay? Kapag gumalaw ka, kasabay mong gagalaw ang Diyos. Ulitin ko po, kapag gumalaw ka, kasabay nagagalaw ang Diyos. So ibig sabihin, hindi ka mag-iisa sa galawan ngayong taong ito.
Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-iisa. So we are called to move. Basahin po natin ng Ephesians 2:10. Sabi doon, this is our verse na panghawakan natin this year. We are called to move. And Ephesians 2:10, ito bibinigay ng Panginoon sa akin, at ito'y panghawakan natin for the whole year 2026. Hayaan po natin, panghawakan po natin ito dahil ito po'y gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At may mga bagay po tayong dapat malaman before tayong mag-move, bago tayo gumalaw at kumilos sa gustong puntahan ng Diyos sa 2026. Sabi po doon, for we are God's masterpiece. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang masterpiece? Mukha bang masterpiece? Parang yung iba hindi kumbensado. Siya po yung nawawalang kaunting piraso. Okay? You are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things. Sabi natin, good things. Sabi doon, so we can do the good things He planned for us long ago. The Lord bless His word. Let's pray, Lord. Samahan mo po kami. Tulungan mo kaming maintindihan ang nais mong palakaran sa amin ngayong taong ito. Nais namin ang 2026 ay makakilos at makagalaw kami sa kung anong gusto mo at naisin mo, O Diyos. Hayaan mong magawa at magampanan namin kung ano yung nais mong ipagawa sa amin at tulungan mo kaming magawa ito, O Diyos. Salamat po, samahan mo po kami sa mga salitang aming maririnig, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas pong palakpak para sa Panginoon. So 2026, called by God, time to move. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, time to move. You are called to move. So how are you responding to God's call to move? Ano ba ang tugon o pwede nating itugon sa Diyos, sa tawag ng Diyos sa ating ngayong taong ito? Kung ang Diyos ay mayroong sinasabing, you are called to move. Pag sinabing called to move, there's an action Meron kang dapat gawin. May kailangan kang trabahuhin. Meron kang kailangang aksyonan. Kaya po ngayong taong ito, makikita na mga Lito Lapid, Fernando po, ano pa, medyo sinaunang panahon yung aking sinasabi. Sino ba yung mga action star ngayon? Si Coco Martin na walang kamatayan. Sino pa ba? Yung mga sa incognito. Ay, hindi nyo alam yon. Latest yon. Ay. Okay? So, gusto ng Lord ngayon ay mga action star ang makita ngayon sa ating pong mga buhay, no? So, paano tayo tutugon sa tawag ng Diyos? Gusto ko lang pong bulay-bulayin yung Ephesians 2:10. Ang una po, para po tayong makatakbo, makalakad, makago sa pinagagawa ng Diyos sa ministry, sa family, sa negosyo, sa trabaho, sa ating pag-aaral. Lahat ng gusto mong kilusan ngayong taong ito, ang unang dapat meron ka ngayon is to recognize your identity in Christ. Mahirap gumalaw kung hindi mo kilala ang sarili mo o sino ka sa paningin ng Diyos. May kausap po ako. First thing, for us na mag 100% ang ating galawan bilang may pinagagawa ang Diyos, we need first to recognize our identity in Christ. Amen? Ano pong sabi sa Ephesians 2:10 sa verse natin? For we are God's masterpiece. Wow. Tingnan muli ang katabi mo. Kumbisado ka ba na masterpiece ng Diyos yan? Ilong pa lang, masterpiece na. Hello? Hello? For us to move very clearly and very 100%, you first know the identity kung sino ka. At ulitin ko po, masterpiece ka ng Diyos. Masterpiece ka ng Diyos. Amen. You are God's masterpiece. Kilalanin ang identity mo kay Christ kasi yung masterpiece ng Diyos, kaya niya ginawa ito is because you have a purpose. You are valuable sa paningin po ng Panginoon. So, napakasarap pong maintindihan pag masterpiece dinidisplay. Sino po dito ang gustong ma-display ngayong taong ito? Ay, ayaw. Sino gusto ditong ma-display ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay?
Bakit? Nung 2025, parang hindi na-display kung sino ang Diyos sa buhay mo. This 2026, sabi ng Panginoon, you are God's masterpiece and you need to recognize your identity in Christ. Dati, hindi mo ma-identify sino ka sa harapan ng Diyos, kung bakit hindi mo magawa ang pinagagawa ng Diyos, kung hindi mo hindi mo kayang hakbangan ang pinahakbang ng Diyos sa family mo, sa negosyo mo, dahil hindi mo talaga ma-realize o maintindihan kung sino ka. This time, I want you to recognize your identity in Christ. Ang unang identity mo, you are a child of God. Sabi mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Sabi nung isa, anak ka ng tatay mo. Malayo ho ang pagkakaiba ng anak ng Diyos sa hindi. Taas po ang kamay, anak ng Diyos din eh. Amen. That's one identity na you need to recognize. You are a child of God. At palagi ko po itong inuulit palagi. Iba po kapag anak. Iba ang hingi ng anak kaysa sa kapitbahay. Amen? Pag humingi ka at hindi mo yung magulang, medyo may reserba ka ba kung ibibigay ba o hindi. But if you are a child of God, if you recognize your identity in Christ, that you are child of God, 100% may kumpiyansa ka, kayang ibigay ng Diyos. Amen? At alam niyo po, pag naintindihan mong anak ka ng Diyos, you will realize, kayang mong gumalaw. Bakit? Alam mong sasamahan ka ng Diyos mong pinaglilingkuran. Amen? Meron po bang magulang na pinabayaan ng anak? Wala. Meron din. Aray ko. Di ba? Bihira. Pero walang magulang na pinabayaan ng anak. Sabi ng mga anak, ng mga magulang, isusubo na. Ibibigay pa. Amen. Kung ganun po ang mga magulang sa flesh, mas matindi po ang Diyos. So you need to recognize that you are child. Last 2025, parang hindi mo maintindihan kung anak ka ba ng Diyos. Bakit? Kasi alam mo may kulang, may mali, may ginagawa kang mali sa paningin ng Diyos. This time, 2020, gusto ng Diyos, tayuan mo ang pagiging anak ng Diyos. Hindi ka na dapat matakot sa mga pwede pang daanan ngayong taong ito. Bakit? Pag meron kang takot na naramdaman, anak ako ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, anak ako ng Diyos. Amen? Aba, isipin mo, hari ng mga hari ang may anak sa'yo, matatakot ka pa? Hindi. Amen? Sabi po doon sa Romans 8:16, ang Espiritu ng Diyos kasama ang Espiritu natin ang nagsasabing mga anak tayo ng Diyos. Kaya ngayong taong ito, huwag kang mong hayaan na ang iyong spirito'y hindi makasama ng banal na spirito sa buhay mo. Bakit? Ito po ang magdideklara at magseselyo that you are a child of God. Kung last year parang naiiwan si Holy Spirit sa mga bagay na ginagawa mo, it's about time isama mo ang Holy Spirit sa buhay mo because ito ang magseselyo ngayong taong ito ng pagiging anak ng Diyos sa buhay mo. Pagi po, palakpakan po natin ng malakas sa malakas si Lord. So, this year, ang pagkakakilanlan mo ay na kay Kristo na, hindi na sa mundo. Amen? Ulitin ko po, yung pagkakakilanlan mo ay na kay Kristo na, hindi na sa mundo. What else? You are child of God, you are chosen by God. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen? Bakit you must recognize your identity in Christ? Kasi hindi ka pinilit. Pinili ka at tinili ng Diyos. Helena, pinili ka ng Diyos. Queenie, pinili ka ng Diyos. Hindi ka pinilit ng nanay mo, sisimba na, bilisan mo. Unang linggo. Dapat lahat sisimba, bangon! Sabi mo sa katabi mo, pinili ako. Hindi ako pinilit. Amen. This year, you must identify or recognize your identity. Pinili ka ng Diyos. Sa dami-dami ng mga taong meron dito, no? Ikaw ang pinili ng Diyos. Alam niyo ba, pag nabasa niyo yung 1 Peter 2:9, sa ibang version, you are royal priesthood. Wow. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang royal highness. Royal priesthood. So ano po ba ang pwesto ng mga royal highness? Mga royal priesthood? Aba, iba po ang datingan yan. Kumbaga sa ambassador, siya po ang nagrepresentative ng bansa. Hindi basta-basta kung anong pwesto at galaw at itsura niyan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha pong ambassador ng Diyos.
Wow! Di ba? Hello? Yung makita ka pala ngayong taong ito, they will know who is Jesus in your life. Sabi po doon, pero kayo lahing pinili, mga priest kayo ng hari. Ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa dilim, papunta sa liwanag niya at sobrang ganda. Kaya po, ang unang identification ng mga taong kikilos at galawan na mayroong Diyos ay ang mga taong pinili ng Diyos. At wala akong ditong pinilit. Lahat kayo, lahat tayo, pinili ng Diyos. Kaya, ang sino ka kay Kristo, yun po ang pinakamahalaga kaysa sa sinasabi ng iba. Kung sinasabi ng iba na hindi ka magbabago, sadyang ganyan ka na, mali po sila. Na kay Kristo ho, ang pinakamahalagang sasabihin at hindi ang sasabihin ng iba. Amen? Sabi ng bulsa mo, wala kang pera, pero hindi yan ang sabi ng Diyos. Wala pala. Lahat pala may pera dito. Sorry naman. Amen? Sabi ng puso mo, kakayanin ko ba'y darating na panahon? Diba? You are chosen by God. Lahat ng gagawin mo ngayong taong ito, humanda ka. Kikilusan at gagalawan po ng Panginoon. What else? You are complete in Christ. How will you recognize your identity in Christ? Una, anak ka ng Diyos. Pangalawa, pinili ka ng Diyos. Sa dami-dami pong tao, ikaw ang pinili sa lokban. Pangatlo, you are complete in Christ. Sabi mo sa katabi mo, buo ka sa paningin ng Diyos. Marami po sa 2025 siguro sa atin, sinasabi mo, kulang ako kaya ayaw ko makapaglingkod. May mga bagay na mali at may kulang sa buhay ko kaya nahirapan akong tumuloy sa pangarap, sa pag-aaral, sa lahat ng bagay. But I tell you, sabi ng Diyos sa iyo ngayon, anak, kumpleto ka sa paningin ko. Taong 2026, panahon na nabuuin mo ang sarili mo dahil alam mong ikaw ay anak ng Diyos. Tignan niyo po yung Colossians. Ito po yung devotion ko. Siguro 5 months ago. Sabi doon, Colossians 2:10. Sabi doon, kaya walang kulang sa buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Kaya, sabi mo sa katabi mo, walang kulang. Ulitin mo. Walang kulang. Ba't sabi mo nung isang araw, kulang naman eh. Hello? Ang sabi ng Diyos, walang kulang sa buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos. So I tell you, gusto mong mabuo? Huwag kang papayag na gumalaw na hindi kasama ang Diyos. Dahil ang Diyos pagkasama mo, laki kanyang bubuuin sa kung anong may kulang sa buhay mo. Amen. Sabi doon, walang kulang sa buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos dahil united kayo kay Christ. Siya ang pinakamataas sa lahat ng namumuno at may kapangyarihan. Ang sarap maintindihan na ngayong 2026, walang pagkukulangin. Naku, napakahina talaga. Uulitin ko, ngayong 2026, walang pagkukulangin. Walang pagkukulang. Sapat at sapat. Sobra-sobra. Amen? Noong 2025, ikaw ay, ano sabi doon? Kapag maliit ang kumot, maiksi ang kumot, natutong? O ngayon, 2026, kapag maiksi ang kumot, bumili ka na. Bakit? Walang kulang. Sabi mo sa katabi mo, walang kulang. Bakit? Galawan po ng Diyos eh. Noong 2025, gumagalaw ka ng your own. Pero ngayon, gumagalaw ka ng kumpleto. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Naku, excited po ako sa pagkukumpleto ng Panginoon. Kumpleto ka kay Kristo, kaya wala kang kailangang patunayan pa. Amen? Galawang Kristiyano po ang gustong makikita sa atin at hindi na doble kara. Ano po yung doble kara? Kasi sabi ko nga po, maaring yung hindi naging complete in Christ ka last year 2025, bakit doble kara? Aba, ay minsan ay Kristiyano sa Lunes, sa Martes ay sa demonyo, Miyerkules ay sa Diyos, ay doble kara. Diba? Hello? Para kang si Miguelito. Ano nga yung kumakanta sa The Voice? Ano? Yung, tapos,
Yung kumakan, sino nga yun? Marcelito. Miguelito. Ano ba yun? O basta may lito kayo naman. O diba? Napanood ko kasi yung tatay ko at kami buong family, yun ang aming naging banding, manood ng mga kumakantang ganun. Ay napanood ko kasi, sino nga? Oh, aba, at least may lito rin at Miggy. Oh, malapit na. Kayo naman eh. Ay kita-kita ko, kagaling kumanta. Huwag tayong doble kara. Ang 2025 kung bakit minsan hindi na tayo nakumpleto at nabuo ang bagay at minsan may kulang sa buhay natin. Itanong niyo sa akin, bakit? Sabihin mo sa katabi mo, doble kara ka. Amen. Amen. Ako may natutunan nung umattend kayo ng worship explosion, no? Ang taong doble kara, Kristiyano minsan na hindi, ay para daw hunyango. Alam niyo yung hunyango na hayop? Hunyango. Basta kayo, hayop yun. Hunyango. Siya kapag Camilon. O, basta melon. Ay, naku. Yung hunyango, pag ay napapunta sa green, naiba din, nag-green din siya. Pag nagpunta siya sa brown, nagpa-brown din siya. Tanong mo nga sa katabi mo, ikaw. Pag napadikit doon sa pupuntahang, alam mo namang hindi tama sa Diyos, ganun ka na rin eh. Pero pag nasa church ka, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. 2026, gusto ng Diyos. Hindi ka na doble karang Kristiyano. Kaya hindi ka makumpleto yung buhay mo. Kaya laging pag nalakad kay kulang. Bakit? Doble kara eh. Gusto ng Diyos, buo kang lalakad kasama ang Diyos. Amen. Huwag tayong hunyango. Kung saan mapadikit doon tayo, dapat kung saan ka naroon, Kristiyano ka pa rin. Amen. Palakpakan natin ng malakas na malakas si Lord. So kapag kilala mo kung sino ka kay Kristo, hindi ka basta matinag ng mundo. Hindi ka katulad ng hunyango. Okay? Fake, two-face ang meron. Pero ikaw, yung Kristiyano, nakilala si Kristo na hindi matitinag kung ano ang meron ng mundo. This year 2026, pag gumalaw ka nakasama ang Diyos, never kang matitinag kung ano ang meron ng mundo. Ni hindi mo gagalawin o gagalawan kung ano ang kilos ng mundo. Bakit? Sila ang susunod sa galaw mo. Bakit? Makikita ang tunay na Diyos, ang identity mo as a child of God. Amen? Sino pong excited makita ang kanyang identity ngayong taong ito? Pagkakarami natin sa taong ito, last year, 2025, hindi mo makita ang identity as a child of God, as a chosen by God, as a complete in Christ. 2026, kukumpletuhin ng Diyos ang identity mo. Hindi mo maintindihan, sino ba ako? Diba? Amen. I remember po, yung sarili ko, ang hirap maglingkod nang hindi mo alam kung sino ka sa paningin ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Mahirap gumalaw eh. Kung ikaw mismo hindi mo nare-realize, sino ba ako sa harapan ng Panginoon? Kung ikaw mismo hindi ka bumibilib kung sino ang Diyos sa buhay mo, sa pagiging masterpiece ikaw ng Panginoon, kung ikaw mismo hindi ka naniniwala, mahirapan kang gumalaw dito. Amen? Alam niyo po, nung tinawag ako ng Panginoon, hindi ko po ma-imagine kung paano po ako ginawang pastor o ginawang ganito ako. Ay, napakalayo po. Hindi ko po ma-imagine. Pero isa lang pong nakita ko. Mas na-realize ko, mas masarap pa lang maging masterpiece ng tunay na may likha sa'yo. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Lagi kong pong ini-evaluate yung sarili ko. Every day, sabi ko, Lord, aka-amaze kapag naging masterpiece mo. Bakit? Yung hindi ko kaya, kaya mo. At marami po sa buhay ko ang hindi ko kaya, kaya nakita kong mas masterpiece ako ng Panginoon. Ulitin ko po, ang pagkakilala sa iyo ni Kristo, anak ka niya, pinili ka niya, buo ka. Kung sinasabi ng pagkatao mo, kung sinasabi ng taon, ng past year, 2025, hindi ka nabuo, may kulang sa buhay mo, may pangit na kang dinaanan, I tell you, 2026, bubuuin ka ng Diyos bilang anak niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So next po, how are you responding to God's call to move? Paano tayo tutugon sa tawag ng Diyos? Again, you need to identify and recognize your identity.
masarap gumalaw na alam mong anak ka ng Diyos. Di ba? Ang sarap humingi. Ang sarap tumakbo sa pinagagawa ng Diyos. Alam mong may kasama ka. Kapag na-recognize mo yon, I tell you, hindi magiging mahirap sa'yo ang gumalaw sa kung anong pinagagawa ng Diyos. Bakit? Alam mo, anak ka ng Diyos. Second one, understand your calling. Unawain mo ang iyong pagkakatawag. Sabi nung iba, ang tawag naman po ay pagpapastor. Ang tawag ay pagpapakanta. Pero alam niyo po ba dito sa verse na ito, isang bagay po ang gustong ipaunawa ng Diyos na tawag sa ating lahat. Sa Ephesians 2:10, dun pa rin sa verse natin, sabi doon, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Ito yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon na dapat nating maintindihan. So we can do good things He planned for us long ago. Anong gustong ipaunawa ng Diyos sa tawag? Hindi lang being a pastor, no? Being a group leader, being musician. Pero ang tawag na pinagagawa sa atin ng Panginoon, lahat tayo, sabihin mo sa katabi mo, pati ikaw, we are called to move in good things. Hello? So we can do the good things He planned for us long ago. Ang gusto pala at ang tawag ng Diyos sa ating ngayong taong ito para tayo'y makagalaw sa tawag niya, gumawa at kumilos tayo ng mabuti, ng may mabuti. Madali, mahirap po bang gumawa ng mabuti? Taas mo ang kamay, marami naman siyang nagawang mabuti noong 2025. Ha? Diyos ko, ninervyos ako sa inyo. Wala man lang tumaas. Taas mo ang kamay, may nagawa namang mabuti. Diyos ko, Panginoon. Okay, parang ayoko na magpastor sa inyo. Taas ang kamay, may nagawa namang mabuti. Ay, palakpakan naman natin ang Panginoon. Diyos ko, salamat, Lord. Ninervyuso ako sa inyo. So, ba't ka nahihirapang malaman ang pagkakatawag ng Diyos? Sabi sa Ephesians 2:10, ang pagkakatawag sa atin ay gumawa ng mabuti. Mahirap bang gumawa ng mabuti? Mahirap din. Lalo na kung yung gagawan mo ay masama ugali. Tama po ba? Pero ito yung tawag ng Panginoon eh. Mahirap gumawa ng mabuti kung ang ginagawa sa iyo masama. Pero ang sabi ng Diyos, ang tawag sa atin ay gumawa ng mabuti. God has already prepared your calling. Yung tawag ng Diyos ay inihanda na bago ka man kumilos. So God prepares specific good works for you. Dapat unawain mo ang calling mo. Sabihin mo sa katabi mo, unawain ang calling mo. Ano ang calling? You are called to do good works, things. Amen. Madali, mahirap. Madali, mahirap. Alam niyo po, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ngayong taong ito, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng mabuti. Reb, hindi naman papuntang langit yun eh. Pag gumawa ka ng mabuti, hindi naman assurance na papunta ka ng langit pag gumawa ka ng mabuti. Yes, hindi siya assurance eh. Kasi when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, yun ang assurance. Tinanggap mo sa Jesus, winork out mo yung salvation. Pero yung mabuti, hindi. Pero alam niyo po ba, ang mabuti, ang hinahanap ng tao para maipakilala mo si Kristo. Nalala niyo yung kwento ko? Hoy, simba ka sa church. Saan yun? Sa taas ng gas station. Doon nasimba yung tita ko. Kasama-sama ugali. Ay, hindi pala. Doon ka sumimba sa taas ng ano. Hello? Good works. Tama po ba? Ang hinahanap ng tao, good works, yung gagawin mo mabuti. Pag gumawa ka ng mabuti sa kanila, tatanong nila sinong Diyos mo. Amen? And that is the key para maipakilala mo si Kristo. Yung good works mo ginagawa. Tama po ba? Hindi mo kailangan mag-preach. John 3:16, papunta ka impyerno. You don't need yung ganong salita eh. Pero yung gumawa ka ng mabuti sa Kanya, I tell you, hahanapin niya ang Diyos mong pinaglilingkuran. May kausap po ako. We are called to do good works. At may specific good works na inihanda ang Diyos para sa'yo kahit bago ka pa man isinilang. Alam niyo po ba, I remember Jeremiah, no? Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Si Jeremiah nasa sinapupunan pa lang, tinawag na ng Panginoon. Ay ano bang gagawin noon? Nasa sinapupunan pa lang, tinawag na ng Diyos.
So nire-remind tayo ng Panginoon, nasa sinapupunan pa lang tayo, planado na ng Diyos na gumawa ka ng mabuti. Amen. Basahin ko po ang Jeremiah 1:4-10. Sabi doon, sinabi sa akin ni Lord, kilala na kita nung pinaglikap pa lang ng nanay mo. Pinili na kita bago ka pa ipanganak. Inappoint na kita para maging prophet sa mga bansa. Verse 6, sumagot ako, Lord, God, di pa ako magaling magsalita. Napakabata ko pa. 7, sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing napakabata mo pa. Puntahan mo ang mga taong pinapupuntahan ko sa iyo, i-proclaim mo sa kanila ang lahat ng sasabihin ko. Huwag kang matakot sa kanila, dahil kasama mo ako para protektahan ka. Akong si Lord ang nagsasabi nito. Bata pa lang po si Jeremiah, tinatawag na ng Diyos. At hindi maintindihan ni Jeremiah, Lord, hindi po ako magaling. Alam niyo po, pagdating sa paglilingkod, hindi pagalingan. Pagdating sa paglilingkod, ang gusto ng Diyos, ikaw, available ka, andyan ka. Naintindihan mo kung paano mo ipapakilala si Kristo. Tapos sabi doon sa verse 9, iunat ni Lord ang kamay niya at hinawakan ng bibig ko at sinabi, ngayon, binibigay ko na sa iyo ang salitang dapat mong sabihin. Binigay ko na rin sa iyo ang authority sa mga bansa at mga kaharian para bunutin sila at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Grabe po yung binigay ng Lord kay Jeremiah. Bata pa lang, pero inanoint na ng Panginoon ang bibig niya. At kung ano ang kanyang hindi magagawa, ay magagawa niya dahil sasamahan siya ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Bata pa po si Jeremiah, pero naintindihan niya na kung ano ang pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Amen. This year, 2026, kung gusto mong makagalaw kang kasama ang Diyos, unawain mong tinawag ka para gumawa ng mabuti para sa iba. Hello. Hello. Hindi, huwag mong pahirapin ang taong ito para gumilos at gumalaw. Just do good works para sa iba, para maipakilala si Kristo sa buhay mo. Amen? So God calls, we move, kahit may takot. Tanin niyo po, ito yung mga word ng Lord sa akin nung bago po maghiwalay ang taon. Sabi doon, kung tinawag ka ng Diyos, siya rin ang magbibigay ng kakayahan. Amen? Kung tinawag ka ng Diyos, siya rin ang magbibigay ng kakayahan. Ang tawag ng Diyos ay hindi based sa galing mo, kundi sa biyaya niya. Kaya ngayon 2026, kung alam mong wala kang kakayanan, hindi mo kayang puntahan yung pinagagawa ng Diyos at parang nahihirapan ka, hindi kabuuan ng pagkatao ang kaya mong gawin, I tell you, sabi ng Panginoon, hindi mo sa galing, kundi sa biyaya ko. Amen. Amen po ba? Amen. At ang sarap pong maintindihan, yung pagkakatawag na gumawa ng mabuti, magagawa mo sa pamilya mo, sa anak mo, sa ibang tao, at para sa mga taong dadalhin sa'yo. Amen. Amen po ba? Isa po siya sinabi ko doon sa video, comfort is nice, but calling is greater. Marami tayong pong gustong gawin at very comforted sa atin, sa ating comfort zone. Gusto natin gawin yung mga bagay na yon, pero hindi ka tumatakbo sa kung anong pinagagawa ng Diyos kasi gusto mo lang doon sa comfort zone mo. Ayaw mong umalis. Ay, dito lang po ako. Pero ang dami palang gustong ipagawa ng Diyos sa family mo, sa buhay mo. Pero dahil gusto mo comforted ka, naroon ka sa comfort zone. Okay na ako dito. Pero you know, comfort is nice. Maaring maganda po, nakaka-comfort yung ikaw ay nariyan sa comfort zone mo. Pero alam niyo po yung tawag ng Diyos is greater than your comfort zone. Amen. Nung ako po'y nasa amin, 31 ako po ay umuwi na. So, 1 to 3, ako po'y tuwang-tuwa sa Panginoon. Bakit po? I realize talaga yung pagkakatawag ng Diyos sa akin. Nung ako po'y nasa amin, talagang sabi ko, papahinga ako. So, pagdating po doon sa amin, ako pa rin po ang mayora. Ako pa rin may ng program, akong papalaro, everything, lahat. Sabi ko, pero alam niyo po yung tawag mo para sa mga akala ko, pag uwi ko, parang lang, ako'y tagasunod. Yung susunod ako, di ba na ako pastor doon. Kung baga anak ako, siya pagdating ko po doon, ako pa rin. So nung habang naglalaro na, ang dami na nilang nakuhang pera, nagpasura yung nanay ko. Walang nagbibideo, documented daw dapat, di ako na.
So comfort is nice, but calling is greater. And then, nung naroon na, sabi ko, Lord, pag talagang tinawag ka, no, yung gusto mong mag-enjoy, hindi mo ma-enjoy, kailangan mong mag-lead. Hello? Yung pwedeng maupo ka na, pakuya-kuya-kuy ka na lang. At pag may magsura ng pera, isasalik ka, hindi ka makakuha eh. Ang naiintindihan mo, kailangan maging masaya sila. May kausa po ako. Sometimes comfort is nice, but calling is greater. After ko pong di ako napapalaro, talaga namang sayang-saya sila. Yung mga ganun, pinaro ko yun. Yung bilang na yun. Pinalaro ko yun. Tuwan-tuwa sila. Ako pagod na pagod. Sabi ko, pagod na pagod. Sabi ko, uuwi ako yung mamahinga. Pagod na pagod po ako. Pa rin nag-prepare ng mga pagkain. Ganyan-ganyan. Alam niyo po, comfort is nice, but calling is greater. After po lahat ng programa, ako ang pinaka-bless. Wala po akong nakuhang sura. Pero grabe, lahat po ng aking natanggap na regalo, cash. Hindi ko nasasabihin. May regalo sa akin. Sabi, may regalo ako sa iyo. Ay, naman. Yung bang usong-uso ngayon, may towel na parang may LV. Sige, ate, pang parapol ko lang yan eh. Ay, kanya daw regalo sa akin. Sige, buksan mo yan, may cash yan. Ay, sanga naman. Sabi ko, wala pa bang palaro? Game! Ako pala yung magpapalaro. Ano ko ba yung ibig sabihin? Sometimes, gusto natin doon sa makaka-comfort tayo. Pero this year, 2026, umalis ka sa comfort zone mo. I tell you, pag umalis ka dyan, there's a greater things na ipagagawa ang Diyos na doon ka maa-amaze na kaya mo pala, magagawa mo pala. Bakit? Dahil ginawa mo ang pagkakatawag ng Diyos. Nakukuha niyo po ako. Ang tawag ng Diyos ay hindi base sa galing mo, kundi sa base sa biyaya ng Diyos. Kapag naunawan mo ang tawag ng Diyos, ay gumawa ka ng mabuti, buhay mo'y mas magiging mabuti kaysa dati. Amen. Ano pong Roma 8:28? Sabi doon, in all things good works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So alam niyo po ba yung dinaanan natin? Yan po ay part of God's purpose. Yung dinaanan mo last year, sabi mo sa katabi mo, yung dinaanan mo last year ay part ng purpose ng Panginoon. Pumalakpak po yung alam niyang parte yun. So papuntang winning people, yan po yung good works na hinahanap ng Panginoon. Gagamitin ng Diyos ang tawag sa iyo na gumawa ng mabuti, nang ma-display ang sadyang mabuti sa lahat. Kaya huwag ka magsasawa ngayong taong itong gumawa ng mabuti. Amen. Amen. Hindi mo kailangan mag-preach kung hindi yung pinakatawag, pinagagawa ng Diyos. But kung gagawa ka lagi ng mabuti sa ibang tao, mag-i-impact ito sa marami. Aalamin nila kung sino ang Diyos mong pinaglilingkuran. Amen? Sana hanapin ng gas station, second floor. Kasi merong isang taong nagpalibre sa kanya at nung malamang dito pala umaatin ng church. Sige, wala nga. Amen? Sana mahanap itong simbahang ito. Kasi may isang tulad mo na gumawa ng mabuti sa taong iyon. Yung magtitinda ng kinuhit doon sa bodies, sa tapat ng bodies. Yung po yung nila life group namin ni Pastora Joy. Every Sunday pumupunta dito nung una. Humihingi po lagi ng medical assistance. Palagi ko namang itinataboy sa munisipyo at sabi ko doon ng ano. Pero alam mo yung puso natin na pag dumadating kahit sabihan mo, magbibigay ka pa rin, babalik at babalik siya. Pero alam niyo po, binigyan namin ng chance ni Pastora Joy na puntahan yung bahay, kung talagang totoo yun ang kanyang kalagayan. At nakita namin ganun talaga ang kalagayan niya. Dati siyang security guard ng SLPC noon. Grabe po, alam niyo po bang regular na siyang umaaten? Umaaten na po siya ng church. At ngayon po, kami na po ang binibigyan ni Pastora Joy. Pag ako'y dumadaan doon sa bodies, Pastora! Uy, ako nahihiya baka sabihin ako'y nangihingi. Hindi man po ako nakain ng malalambot Yung ang kinuhit po yung malambot. Hindi nyo alam. Ako lagi binibigyan dati. Ako po nagbibigay kami ni Pastora Joy. Di pa bang nagtitinda dito? Bibigyan kami ng 4. Ang isa po ay 50 pesos. Pag binenta niya na yun, 200 na. Pero bibigyan kami ng tig-4.
Pag ako'y dumadaan, bibigyan ako ng 2. Pero dati po, yun po ang nangihingi sa amin. Ngayon sila lang nagbibigay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sometimes you need to do that. Bakit? Para makita ko sino ang Diyos mo. At yun ay pag natuto, I tell you, makikilala ang Diyos mong pinaglilingkuran. Hindi mo kailangan mag-preach tulad na ginagawa ko. Just do good works. Mag-i-impact yan sa napakaraming tao. Itong taong ito, hanapan mo ang sarili mong gumawa ng mabuti. Ulitin ko po, it's not the assurance para pumunta ng langit, pero yan ang susi para marating nila ang langit dahil makikilala nila ang Diyos mong pinaglilingkuran. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Last, how are you responding to God's call to move? Paano tayo tutugon sa tawag ng Diyos para makamove tayo ng kasama natin ng Panginoon? Last po, move in faith and obedience. Alam niyo po, isa pa po sa word ng Lord sa akin this year, 2026, bukod sa Ephesians 2:10, is yung James chapter 2, verse 17. Faith without action is dead. Hindi pwedeng tinawag ka lang, hindi pwedeng naintindihan mong anak ka ng Diyos, pero wala ka namang ginagawa. We need to move in faith and obedience. Amen? Hindi pwedeng, naniniwala akong yayaman ako, hindi ka naman magtatrabaho. Naniniwala akong magiging top 1 ako, hindi ka naman nagre-review. Amen? Naniniwala akong tataas ang increase ng aking negosyo. Yun pa rin naman ang tinda mo. May kausap po ako. You need to move in faith and obedience. Hindi matatapos na nanampalataya ka lang. Kailangan ng Diyos sumusunod. Amen? So kilos ngayon, wag puro tanaw lang. Wag puro pangitain. Gusto ng Diyos kumikilos po tayo. So kumilos ka sa pananampalataya at pagsunod, wag manatiling walang ginagawa. Kaya sabi ko po last Sunday ng 28 December, walang magiging tamad sa lukban. Ulitin ko, walang magiging tamad sa lukban. Naku, ako excited po, lahat din yayaman. Wala, pahina ng pahina. Amen. Amen. Ay, naku, naniniwala po ako doon. Step out in faith at gawin mo ang pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po ba ang faith means doing, not just waiting. Ulitin ko po, ang faith means doing, not just waiting. Oy, nananampalataya akong yayaman ako. Pakuya-kuya-kuy ka lang, wala kang ginagawa. Hindi mangyayari yun. Kaya nga, this year we are called to move. Hindi ka basta naghihintay. Nananampalataya ka, pero mayroon kang sinusunod at pinaniniwala ang gagawin ng Panginoon. Amen? So faith means doing, not just waiting. Faith is choosing to move kahit hindi pa malinaw ang lahat. Ano pong sabi sa Hebrews 11:8? Dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapunta siya ng Diyos sa lugar na ipinangako sa kanya. Iniwan niya ang bansa niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ano pong sabi? Abraham, pumunta ka doon. Hindi pa nga alam po ni Abraham kung saan siya pupunta, pero iniwan niya yon. Amen? Gusto po ng Diyos na ipakita sa iyo na kapag ginawa mo yon, andon ang Diyos at sasamahan ka. At nakita po natin si Abraham, sinamahan ng Diyos. Hindi mo kailangang makita ang buong plano para sumunod. Ulitin ko po, hindi mo kailangang malaman ang buong plano para sumunod. Sumunod ka lang. Sabi po sa akin, I remember Rib Ito, nung tinawag po ako ng Panginoon as a pastor, mahirap gawin. Nung ako po ay tinawag ng Panginoon bilang pastor, no? Kasi tiniisip ko yung kakayanan ko, yung talino ko, yung ganda ko. Di ba? Ay, akala ko. Okay. So, kasi bilang pastor, ang hirap. Siyempre, laging naka-front ay ang iyong face. Alam mo pa nag-preach ako, amen! So that's a struggle. That's so much struggle in life. How will you face your problem if your problem is your face? At yun po talagang, kung kaya ko naman pong magturo kung tutuusit ako na po'y natuto. Pero yung iharap ko ang itsura ko sa maraming tao, ito po ako nahirapan. Noon yun. Pero ngayon, wala kayo sa buhay nyo. Basta maganda ako. Hindi mo kailangan. Hindi ko nga po alam nagaganda ako ng ganito.
ako ng mukha sa tagihawat. Maniwala ho kayo. Alam po ni Teacher Malo yun. Tsaka yung itsura ko no Teacher Malo, no? Kung uso ang tukhang, natukhang ho ako. Ayaw kong mag-respond sa calling ni Lord. Hindi ko ma-realize at maunawang, Lord, ako ang tinawag mo. Sa daming kagaganda kong mga kapatid at matatalino, ako ang tinawag mo, latak. Pero hindi eh. Nung ako po'y tinawag, sabi ng Lord sa akin, pumayag ka lang, bahala ang Diyos sa'yo. Ay, kita niyo oh. Diba? Artistahin na kayo. Uy. Diba? Amen? Ba't ko pa sinasabi? Ang layo ho. Pero naintindihan ko lang yung tawag ng Diyos. Amen? Sabi nung iba, ay, hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Dami kong utang. Napakarami yung ganon. Pero huwag mong hayaan. Matakpan ka ng kung ano ang kahinaang meron ka para hindi mo maintindihan ang pagkakatawag ng Diyos sa'yo. Amen? Amen po ba? Lahat tayo may kahinaan dito. Pero this year, 2026, isang tabi mo yung kahinaan mo. Puntahan mo yung tawag ng Diyos. Doon ka aayusin. Doon ka babaguhin. Doon ka payayamanin. Ay, oh, look at me. Look at me. Diyos ko, malayo ho. Gusto ko nga magpakulot ngayong taong ito. Amen. Ano pong ibig kong sabihin? Understand your calling. Hindi po madaling intindihin ang tawag ng Diyos. Gumawa ka lang ng mabuti, makikilala ang Diyos mong pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang Panginoon. We trust in the name of the Lord. Sino pong nakakalam doon kay Pastor Priscilla? Siya po yung bida sa war room. War room. Tama ba? Kaya lang si Priscilla, yung black preacher siya. Alam niyo sabi, hindi kailangan ng talent para ma-accomplish yung supernatural task na pinagagawa ng Diyos. You need the supernatural God in your life. Amen? Itong mga kaharap ko, may supernatural na Diyos. Kaya lahat ng 2026 na galawang gagawin mo, maa-accomplish mo. Bakit? Yung supernatural na task ng Diyos, magagawa mo dahil may kasama kang Diyos. Napaka-powerful sa lahat. Palagay mo yung yaman, ang talents mo at meron ka ngayon ay sapat na para magawa mo, ma-accomplish yung task na pinagagawa ng Diyos? Hindi. Pero alam niyo po, kapag meron kang pagsama ng Diyos, pananampalataya at pagsunod ng Diyos, magtitiwala ka sa kakayanan ng Diyos, hindi sa karanasan mo lamang, naniniwala po ako, ang pananampalataya at pagsunod ang magiging daan para makita mo na kaya mong gawin ang pinagagawa ng Diyos. Amen. This year, 2026, hindi mo kailangan complete plan. Kailangan mo ng complete trust. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi kailangan ng complete plan. Kailangan ng complete trust. Amen? Ang pagsunod ay hakbang ng tiwala, hindi ng kasiguruhan. Kapag kumilos ka sa pananampalataya, binubuksan ng Diyos ang malaking daan sa buhay mo. This is the last verse. Luke 11:28. Pag sinabi ni Jesus, mas pinagpapala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Pero hindi po natatapos sa nakikinig. At sinusunod ito. So kapag na-identify mo at na-recognize your identity and you know and you understand the calling of God and you move in faith and obedience, I tell you, ang 2026 mo, pinagpalang lubos. Ulitin ko po, pinagpalang lubos ang 2026 mo. Bakit? Hindi ka lang nananampalataya, pero sinusunod mo ito. So one step of obedience can change everything. Kaya po itong taong ito, hindi mo makikita na hindi kikilos ang Diyos kapag kumilos ka sa kilos na pinagagawa ng Diyos. Amen? Malakas pong palakpak para sa Panginoon. Again, the important word for this year 2026 for you to move in God's calling. Una, your identity. Amen. Amen, anak ni Lord, pinili ka ng Diyos. Your identity is not based sa tao. Ito ay base sa Diyos. Your calling. Amen.
Yung tawag ng Diyos sa'yo, good works. Amen? Kahit paanong age level ang meron po tayo ngayon, kaya nating gumawa ng good works. This year, damihan natin ng good works. Bakura natin ng mga good works natin para makilala si Kristo sa atin. And the last thing, yung faith and obedience natin. Tapos na po yung bahala na si Lord. Kundi yung pananampalataya na may pagsunod na alam mong talagang kikilos ang Diyos sa buhay mo. This is my challenge. Impact others through your movement starting today. Because your obedience can bless others and glorify God until the end. Alam niyo po, kapag naintindihan mo ang iyong identity, ang iyong tawag, at ang iyong faith and obedience, mag-i-impact ka sa napakaraming tao. Sino pong excited doon? Makikita ng iba. Iba na ang galaw mo kaysa noon. Amen? Iba na ang galaw. Dati sumasayaw ka lang, pero ngayon, iba na yung galaw na meron ka. Dati kung nagbibigay ka dahil lahat nagbibigay, pero kahit walang nagbibigay, nauuna kang magbigay, iba yung galaw mo ngayong taong ito. Amen. Amen. Dati, kung sisimba ka, sige tapusin mo na ang praise and worship. Ngayon, iba na yung galaw mo. Bakit you know and you understand the calling to do good works in God's eyes. This time po, know your identity. Recognize your calling, your identity, and move in faith and obedience. I want you to close your eyes. Sa taong pong ito, kikilos ka, kikilos ang Diyos. Sa taong ito, you are called to move. Pero sometimes, may isip ka ngayon na parang, paano? I have no strength. Wala akong kakayanan. Sapat lang ang meron ako para sa pamilya ko. Sapat lang ang meron akong para sa oras na meron ako sa sarili ko. Hindi ko kayang i-extend ito sa iba. Your heart is set ng Lord ng kanyang apoy ng pagsunod at pananampalataya. At maa-amaze ka sa kayang ibigay na pag-ibig at pabor ng Diyos habang sumusunod ka sa Kanya. Alam dun sa awit, sabi doon, Lord, I don't know where I will be. I don't know what I would do now. Hindi ko po alam ang gagawin ko, hindi ko alam kung anong mangyari ngayon. Maring ang 2026, sabi mo, kailangan ko maging easy kasi ito ang sitwasyon ko. I need to be relaxed. Hindi po inaalis ng Diyos just to relax. But I tell you, calling is greater. Even there's a limitation. Dahil yan ang kakayanan nung meron ka ngayong taong ito. Pero wag mong hayaan na hindi mo maigalaw ang puso at isip mo at ang pananampalataya mo para sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Huwag kang paiiwan kahit anong sitwasyon ang meron ka ngayon sa taong ito. Kung dadaan ka man sa mahirap na sitwasyon, huwag kang paiiwan. Hayaan mong igalaw ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Maaring kulang ang lakas, kulang ang talino, kulang ang kakayanang meron ka kung gagawin mo ang pinagagawa ng Diyos. Pero ngayong hapon po, tama lang sabihin mo sa Lord, ikaw ang aking lakas para magawa ko ang lahat. Huwag mong gawing dahilan kung ano ang sitwasyon na meron ka ngayon. Gawin mo yang dahilan para makapunta sa kung anong pinagagawa ng Diyos.
Kung dumadating sa punto ng buhay mo, nawiwik yung katawan mo, hindi sapat ang pera mo, hindi kulang ang oras mo, doon mo gawin ang isang bagay na pinagagawa ng Diyos. His calling is to do good works para mag-impact sa marami. And I want you to be ready. Makagagalaw ka lang if you know your identity. If you understand your calling and if you move in faith in obedience to God. And if you are ready, yung puso mo, pag-aapuyin ng Diyos sa relasyon niya sa'yo. I want you to stand up at habang inaawit ito, set your heart sa matinding puso ng Panginoon. Maaaring tinitingnan mo na, ang dami ko ng schedule. Saan ko pa isisingit? You need to move in faith and obedience. Tapos na yung recognizing your identity. Pag-iintindi kung anong tawag ng Diyos. You need to move in faith and obedience to God. At dyan ka gagamitin ng Diyos. Declare your heart. Declare in your heart. Set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and faith. Ito yung sabi ng puso mo. Don't know where I will be. I don't know where I will do now. If your love hadn't saved, you are the strength of my life, and I eternally grateful. Come on, just declare. You set my heart ablaze, Lord. You set my heart ablaze with your holy fire. Oh, Jesus, now I stand amazed by your love and favor. Oh, Jesus, I don't know where I will be. I don't know what I will do now. If your love hadn't saved me, you are the strength of my life, and I eternally grateful. Just declare in your heart how great are you, Lord. You, Lord, overall, we will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, overall. Great are you, Lord. Oh, come on, just declare. Great are you, Lord. Walang ibang pinakadakila na mangyayari at makikilala si Kristo lang ngayong taong ito. Habang gumagalaw ka at gagamitin ka ng Diyos, walang ibang dakila kundi ang Panginoon. Great are you, Lord. Come on, declare. Great are you, Lord. Overall. Come on, just declare. Lord, you are faithful. Great are you.
kapag gagamitin ka ng Diyos ngayong taong ito, walang ibang dakila, walang ibang matataas, kundi ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great, Lord, ikaw ang dakila at hindi ako. Gusto ko ang gamitin mo ako at ikaw ang madakila. From your love over all, we will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Ngayon, sabihin mo sa Panginoon, you are the strength of my life. Kung may mga bagay na hindi mo kaya, ang Diyos ang magiging kalakasan mo. Just declare in your heart, it doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life. I'm holding on to you. You are the strength of my life. Alam mo, itong 2020 maaaring lilimitahan ka sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pero hayaan mo habang inaawit mo yan, ay buuin ng Diyos ang lakas, karunungan, tapang, para makagalaw ka, makakilos ka sa pinagagawa ng Diyos. You are the strength. Alam mo naman kung ano ang kakayanan ng meron ka. Alam mo, hindi sasapat. Yung kakayanan na meron ka, hindi sasapat. Pero bakit hindi mo sabihin sa Lord, Lord, itong taong ito, hindi ko alam kung paano. Pero gusto kong ikaw ang maging kalakasan ko. Sige lang, sabihin mo kay Lord. You are the strength of my life. It doesn't matter what. I feel the Spirit of God is moving in your heart. You are the strength of my life. Alam kong nakikita mo yung sitwasyon mo na pwedeng makita, na pwedeng mong daanan ngayong taong ito. Pero hayaan mo, ito ang sabihin mo sa Lord, you are the strength of my life. It doesn't matter what may come my way. Grabe, nararamdaman ko po na nire-ready ng Diyos yung lakas dyan sa puso mo para magawa mo ang pinagagawa ng Diyos. Sige lang, sabihin mo sa Panginoon, you are the strength of it doesn't Matter what may come my way. you are the strength of my life. Alam ko, nakikita mo yung dreams mo. Nakikita ko yung gusto mong marating. Pero sabihin mo sa Panginoon, itong taong ito, sabihin mo kay Lord, You are the strength of my life. it doesn't matter what may come My way. You are the strength of my life.
Meron po dito, may naiiwan ka pa na, na dinadaan ng 2025. At sabi mo, Lord, kakayanin ko pa ba ito? I tell you, the strength of God will come into your life. You are the strength of my life. Lord, I'm holding on to you. For the last time, you are the strength. You are the strength of my life. Thank you, Lord. It doesn't matter what may come my way. Walang hindi makakapag-move sa pinagagawa ng Diyos ngayong taong ito. Dahil walang ibang magiging lakas ka sa gagawin mong kasama si Lord, kundi ang lakas ng Diyos sa buhay. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on. Pwede bang itaas mo yung kamay mo parang nakakapit kay Lord? Ipangako mo na hindi ka bibitaw hanggat hindi mo natatapos ang pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. On to you. I'm holding on to you, Lord. Lord, kakapit kami at susunod sa pinagagawa mo. Year 2026, we will move. We will move forward to your calling, Lord Jesus. Ipangako mo lahat ng lalaban, lahat ng iyong dadaanan, lahat ng iyong mararanasan. Kakapit ka at magtitiwala, mananampalataya at susunod sa pinagagawa ng Diyos. I'm holding on to you. I want you to pray. Ipangako mo kay Lord ngayong oras na to. Lord, mula ngayon, habang nananampalataya at sumusunod ako, kapit kita sa bawat galawan ko. Kapitan mo ako, samahan mo ako sa bawat galawang gagawin ko. Panginoon, marami pong salamat. Ang 2026 ay panahong makita at ma-display ang iyong mga masterpiece. At alam namin, hindi ka namin mapapahiya sa taong ito. Dahil gagalaw kami kasama ng galaw mo sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat sa lakas at opportunity mapaglingkuran ka sa taong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po namin maingat na binibigay lahat ng papuri. Lahat po ng pagsamba, ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, malakas pong palakpak para sa Panginoon. Praise God. Dumaka po tayo sa communion.